Natapos na ni Sowol ang paglikha ng mga peel, at nasiyahan siya sa kanyang nagawa. Nang sumalamin sa proseso, nakaramdam siya ng ginhawa na maaari na niyang tapusin ang paggamot kay Mokyung, na mabagal ang naging progreso. Nang tinawag niya si Mokyung, napansin niyang wala ito, at inisip niya na maaaring lumabas ito kahit na hindi maganda ang pakiramdam. Nakahanap si Sowol ng aliw sa ideya na ini-explore ni Mokyung ang malawak at marangyang Huijing, nakabaligtaran ang kanyang nakakulong na buhay sa Iron Sphere sect. Habang sinimulan niyang isipin ang mga potensyal na benepisyo ng bagong kalayaan ni Mokyung, nabulabog ang kanyang mga iniisip. Napansin ni Sowol ang dumadaming aktibidad sa paligid, napuna ang pagtaas ng bilang ng mga tao. Ang batang lingkod ay nagpakita ng gulat sa presensya ni Sowol, na nagsasabing matagal siyang nawala ng isang buwan. Naging curious si Sowol tungkol sa biglaang pagdagsa ng mga customer. Nagtanong si Sowol tungkol sa dahilan ng maraming customer. Humingi ng paumanhin ang batang abala sa kanyang mga tungkulin sa kanyang pagiging abala, at nagmungkahi na samahan si Sowol sa kanyang upuan bago magbigay ng karagdagang impormasyon. Pumayag si Sowol na samahan muna siya sa kanyang upuan. Nakaupo sa isang silya, magalang na humiling si Sowol ng atensyon mula sa abalang kapaligiran, isang frustradong kalbo ang nagpahayag ng kanyang pagkabigo sa malaking karamihan, na itinuturo ang pagdami ng mga alchemist dahil sa kanilang interes sa rift. Nag-isip si Sowol tungkol sa kakulangan ng reaksyon sa kanyang presensya, nagtataka sa mataas na kakayahan ng mga nakatipong alchemist, at nagtataka kung lahat sila ay nasa antas ng heavenly birth. Isang lalaki ang nagmuni-muni sa mga makabuluhang pagbabago sa nakaraang 30 taon, na binibigyang diin ang kamanghamanghang pagbabago sa kanilang mga kapangyarihan, at katayuan mula sa mga simpleng nakaligtas hanggang sa mga iginagalang na masters. Ang kanilang pinahusay na kakayahan ay nagdala sa kanila sa isang antas ng respeto, at kadalubhasaan na higit sa mga ordinaryong tao. Sa kabilang banda, isang lalaki ang naghamon sa ideya ng mastery, na nagsasabing may mahabang paglalakbay pa rin na kailangan gawin sa kabila ng kanilang mga kasanayan. Nagpahayag siya ng pagdududa tungkol sa kanilang kakayahang makarating sa gitna ng lawa sa loob ng rift, kung saan kumakalat ang mga tsismis tungkol sa mahalagang kayamanan na nakatago sa loob. Gayunpaman, kahit ang mga alchemists sa antas ng Law of Spirit Energy, ay nag-aalangan pa ring lumapit sa hinahangad na center, na nagpapahiwatig ng misteryoso, at nakakatakot na kalikasan ng loob ng rift. Ipinahayag ng kalbo ang kanyang pagkabigo, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpasok sa rift upang makakuha ng mga banal na damo, at umunlad sa antas ng Law of Spirit Energy. Naniniwala siya na ang tagumpay na ito ay makapagdadala ng promosyon sa kanilang hanay. Inisip niya ang posibilidad na marating ang lawa sa loob ng rift sa susunod na ilang dekada, na naglalayong magkaroon ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang alchemical na paglalakbay. Sa kabaligtaran, isang lalaki ang nag-isip sa ideya ng lahat ng mga ipinangakong kapatid na umakyat sa antas ng Law of Spirit Energy, at ipagmalaki ang kanilang pinagsamang tagumpay. Gayunpaman, isang ibang pananaw ang inilahad ng isa pang lalaki na nagpayo laban sa pagbuo ng mga hindi makatutuhanang pangarap, na humihimok na magtuon ng pansin sa masigasig na paghahanda para sa mahigpit na mga hamon na dulot ng matinding kompetisyon sa rift. Nagmuni-muni si Sowol sa kalikasan ng rift, inihahalin tulad ito sa isang pinagsamang lupain ng espiritu, at pinapansin ang regular na paglitaw nito malapit sa Huijing. Gayunpaman, ang kanyang mga saloobin ay naputol nang ang mga lalaki ay tahimik na nagbago, na nagpapatingkad ng kanyang atensyon sa kanilang biglaang pagbabago ng pag-uugali. Naging mausisa si Sowol tungkol sa dahilan ng kanilang pagbabago ng focus. Napansin ang mga mata ng mga lalaki na nakatuon sa magandang si Mokyung. Tinawag ni Mokyung si Sowol, na nagkomento sa paglipas ng panahon mula nang huli silang magkita. Sumang-ayon si Sowol, at iminungkahi na ipagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap habang naglalakad patungo sa kanyang silid. Napansin ni Sowol ang gupit ni Mokyung. Ipinarating niya ang kanyang sorpresa sa pagbabago. Nagtanong si Mokyung sa opinyon ni Sowol tungkol sa kanyang bagong hairstyle, tinatanong kung sa palagay ba niya ito ay bagay sa kanya. Sinagot siya ni Sowol, sinabi na talagang maganda ito sa kanya. Gayunpaman, itinuro niya na ang kombinasyon ng kanyang maikling buhok at takip sa mukha ay tila umaakit ng pansin mula sa mga tao sa kanilang paligid. Ipinahayag ni Mokyung ang kanyang kasiyahan sa kanyang bagong gupit, binanggit na siya ay komportable dito, at nagpa siya na putulin ito dahil ito ay nakakabother sa kanya.
Pinanindigan ni Sowol na ang kanyang kaginhawahan ang pinakamahalaga, na binibigyang diin na wala siyang intensyong ipahiya na ang kanyang mahabang buhok ay mas superior. Tinatanggap ang maaasahang kalikasan ni Sowol, pinahalagahan ni Mokyem na hindi siya nag-uutos kung ano ang dapat gawin ng iba. Ibinahagi niya na siya ay nakaranas ng panloob na kaguluhan sa loob ng ilang panahon ngunit nakatagpo ng kapanatagan, at katahimikan pagkatapos putulin ang kanyang buhok. Determinado siyang malampasan ang kanyang mga pagsubok at magpatuloy, kinilala niya ang kahalagahan ng pagtuon sa kanyang pagsasanay at sa huli ay bumalik sa Yangzhou. Napansin ni Sowol ang hindi alintana na pag-uugali ni Mokyem ngunit nakilala ang kanyang nakatagong determinasyon para sa paghihiganti, gaya ng inaasahan, pinayo niya sa kanya na unahin ang pagbuo ng lakas bago ang pagsasanay. Ibinigay ni Sowol sa kanya ang isang danpil na kilala sa bisa nito sa pagpapagaling ng mga panloob na sugat. Nagulat si Mokyem sa kilos ni Sowol, nagtatanong tungkol sa layunin ng pil. Ipinaliwanag ni Sowol ang mga benepisyo nito, at hinikayat siyang kunin ito para sa kanyang kapakanan. Puno ng pasasalamat sa kanyang suporta, ipinaabot ni Mokyem ang kanyang pasasalamat na tinatanggap ang tulong kahit na nararamdaman niyang siya ay isang pasanin. Napansin ni Sowol na ilang panahon na ang nakalipas mula nang muling nailipat ni Mokyem ang kanyang espiritual na enerhiya, na nagdulot sa kanya ng pagkaubos ng hininga. Nag-alala siya tungkol sa isang potensyal na salungatan kung siya ay mag-i-infuse ng kanyang sariling espiritual na enerhiya. Hindi siya makapag-assess ng maayos sa kanyang kondisyon, biglang napasok si Mokyem ng dugo, dahil sa epekto ng pil sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Mokyem ang tungkol sa uri ng danpil na ibinigay sa kanya, na nag-udyok kay Sowol na ibulgar na ito ay ang rainbow pill. Nagulat si Mokyem nang marinig ang tungkol sa rainbow pill sa kauna-unahang pagkakataon, na nagbigay diin kay Sowol na ito ay talagang isang esoteric na pill na kakaunti lamang ang nakakaalam, dahil ito ay ibinahagi sa kanya ng unang guro. Ipinaliwanag ni Leho na ang rainbow pill ay ginawa mula sa mga madaling makuha na sagradong damo, at ito ay partikular na epektibo sa pagtrato sa mga panloob na sugat. Nagmuni-muni si Sowol sa pagsisikap niya na inilagay sa paggawa ng pil upang matugunan ang mahigpit na pamantayan na itinakda ng guro, na binibigyang diin ang kahalagahan, at paggamit nito sa pagtugon sa mga panloob na pinsala. Ipinahayag ni Sowol na alam niya ang recipe upang gumawa ng rainbow pill. Na nagpagulat kay Mokyem, ipinahayag niya ang kanyang mga damdamin ng pagiging tamad habang si Sowol ay abala sa pagtatrabaho, na kinikilala ang halaga ng mga mahalagang sagradong damo na ginamit sa paggawa ng danpil. Sinabi ni Sowol bilang pasasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay sa Forest of Fine Beauty, nangako si Sowol na babayaran si Mokyem para sa kanyang kabaitan, na antig sa kanyang kababang loob, at determinasyon na suklian ang kanyang mga aksyon. Kinilala ni Mokyem ang sinseridad at pangako ni Sowol sa kanilang ugnayan. Nagbibigay si Mokyem ng isang bagay kay Sowol na nag-atubiling tanggapin ito. Binibigyang diin niya ang malaking halaga ng pagkuha ng mga sagradong damo na kinakailangan para sa danpil, naniniwala na ang kanyang regalo ay hindi katumbas ng pagsisikap na inilagay ni Sowol. Naramdaman niyang hindi siya komportable kung hindi siya magbibigay sa kanya ng anuman kapalit. Iginiit ni Mokyem na tanggapin ni Sowol ang kanyang pagbibigay, gayunpaman, iminungkahi ni Sowol na gamitin niya ang regalo upang bumili ng Dharma tool na kanyang nais, na nangangako na tatanggapin ng Spirit Stone sa ibang pagkakataon. Nakilala ni Sowol ang pangangailangan ni Mokyem para sa mga Dharma tool na angkop para sa kanyang antas, at hinikayat siyang bigyang prioridad ang pagkuha ng mga bagay na makapagpapalakas sa kanyang kakayahan at makakatulong sa kanyang pagsasanay. Puna ni Sowol na ang mga alchemist mula sa Daewon Nation ay karaniwang may mas mataas na kasanayan kumpara sa mga mula sa Jonyong Nation. Kinilala niya ang antas ng kasanayan ni Mokyem, na binabanggit na sa Daewon Nation siya ay maaaring ituring na isang master, ngunit binigyang diin ang pangangailangan ng pagkakaroon ng tamang mga Dharma tool upang komplituhan ang kanyang mga kakayahan. Binanggit ni Mokyem na narinig niya na ang rift ay magaganap sa labas ng Huijing kung saan maaari silang mangolekta ng mga mahalagang sagradong damo at spirit stones. Ipinahayag niya ang kanyang layunin na sagutin ang halaga ng mga sagradong damo pagkatapos ng kaganapan ng rift. Nabatid ni Sowol na si Mokyem ay nag-iisip na makilahok sa rift tulad ng marami pang iba. Nang dahil dito, nagtanong si Sowol tungkol sa kalikasan ng rift. Ipinaliwanag ni Mokyem na tuwing kalahating siklo, nakatumbas ng 30 taon, isang makapangyarihang hangin ang dumaan sa Huijing, ayon sa alamat,
Ang paghanap sa lugar kung saan pinakamalakas ang hangin ay maaaring maghatid sa mga individual sa isang ibang dimensyon na kilala bilang rift, na interesado sa impormasyong ito. Nakatuon si Sowell sa konsepto ng lakas ng hangin, at ang kaugnayan nito sa pasukan ng rift. Ipinaliwanag ni Mokyung na sa loob ng rift, makikita ang mga bihirang sagradong damo, spirit stones, at maraming mga nilalang na nakatira roon. Dahil dito, ang mga alchemist mula sa malalayong rehiyon ay nagkakasama sa Huijing tuwing 30 taon upang magsikap na pumasok sa rift, at tuklasin ang mga kayamanan dito. Sinabi ni Sowell na interesante ang impormasyong ito, na pinaparatangan ang rift, at ang pinagtutulungan ng Spirit Land. Nagtanong siya kung mayroong nakatataas na samahan na namamahala sa rift. Itinuro ni Mokyung na wala ng ganitong samahan, na nagbigay diin na ang kakulangan ng regulasyon ang nagpasiklab sa sigasig ng mga alchemist para sa rift. Sa kabaligtaran ng Concentrated Spirit Land, ang pagpasok sa rift ay mas madaling gawin. Ipinahayag ni Sowell ang kanyang kahandaan na samahan si Mokyung sa rift kung siya ay magpasya na pumunta. Kinikilala ang mga potensyal na panganib na kaugnay ng Dinari regulate na kalikasan ng mystical na lugar na yun. Habang ang gobyerno ay nagpapanatili ng kaayusan sa Huijing upang pigilan ang mga krimen, ang rift ay kilala sa kanyang kawalang katiyakan, at posibilidad ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ibinahagi ni Mokyung ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pagkakaharap sa mga alchemist ng espiritu sa Huijing, na nagpapahayag ng kanyang pag-aalinlangan, ngunit nahanap niya ang kapanatagan sa ideya na sasamahan siya ni Sowell sa paglalakbay na ito. Naisip ni Sowell na mayroon siyang ilang libreng oras bago magsimula ang kaganapan ng rift, na nagplano na asikasuhin ng iba't ibang bagay bago ito, at pinili niyang tugunan ng isang tiyak na isyu muna. Sa kanyang pagdating kay Xiaobing, kinilala ni Xiaobing ang pagbabalik ni Sowell sa kanilang sect, na nagpasiklab ng interes sa kanilang interaksyon. Ipinakilala ni Xiaobing si Bekran bilang bagong dating mula sa General Assembly, na nagsasaad na naroon siya upang matuto sa ilalim ng gabay niya. Magalang na yumuko si Bekran at ngumiti kay Sowell, bago ito bumalik sa kanyang karaniwang pwesto. Naguluhan sa biglaang interes kay Bekran, hindi makapaglayo ng tingin si Sowell sa kanya. Hindi niya maalis ang pakiramdam na maaaring nag-cruise na ang kanilang landas noon. Biglang nagsuka ng dugo si Bekran, na nagdulot ng kaguluhan, at pagkabigla sa kanyang isipan dahil sa pagkabigo ng kanyang panghabang buhay na pagsasanay sa halimuyak ng masamang espiritu. Nabahala si Sowell at tinanong ang kanyang kalagayan at ang dahilan ng biglaang niyang pagkakasakit. Naisip ni Sowell kung dahil ba ito sa isang mapanlinlang na teknik, ngunit napagtanto niyang hindi siya apektado dahil sa proteksyon ng Chant of Black Ice. Habang inoobserbahan ni Sowell ang gulo sa espiritual na kapangyarihan at panloob na enerhiya ni Bekran, napansin niya ang tindi ng kanyang kalagayan. Naiintindihan ni Sowell na upang makabawi si Bekran, kakailanganin niya ng mahabang panahon ng pahinga at pagbawi upang maibalik ang kanyang kalusugan at lakas. Galit si Xiaobing sa mga ginawa ni Bekran, at pinagalitan siya dahil sa maling pagtrato muli. Bilang pagsisikap na bumawi, nag-alok si Xiaobing ng paumanhin kay Sowell, ipinahayag ang kanyang kahandaang akuan ang responsibilidad sa pamamagitan ng paggamit ng buhay ni Bekran bilang kabayaran. Hindi na-impress si Sowell sa alok, at binaliwala ang ideya. Para sa kanya, nakakatawa ang sitwasyon at hindi niya pinaniniwala ang si Bekran lang ang gumawa ng kasalanan. Ipinahayag ni Sowell ang kanyang pagkalito sa sitwasyon, tinatanong kung bakit may susubok na saktan ang isang taong nasusukan ng dugo. Samantala, sa isip ni Xiaobing, pinag-isipan niya ang mga posibleng epekto ng mapanlinlang na teknik na ginamit kay Sowell, upang maiwasan ang anumang komplikasyon mula sa revelasyon na ito. Isinasaalang-alang ni Xiaobing ang pagpatay kay Bekran upang putulin ang anumang koneksyon o bakas na mag-uugnay sa insidente. Inutusan ni Xiaobing si Bekran na linisin ang dugo at agad na umalis. Habang sumusunod si Bekran, dahan-dahan siyang lumabas ng lugar sa ilalim ng maingat na tingin ni Xiaobing habang lumilingon kay Sowell. Nabanggit ni Xiaobing na wala pa siyang natatanggap na balita tungkol sa Faceless Killer. Tumugon si Sowell ng simpleng pagtango. Ipinahayag ni Xiaobing ang mga haka-haka tungkol sa kapalaran ng Faceless Killer. Iniisip kung umalis na ito ng Huijing papunta sa ibang lugar o nakaranas ng masamang kapalaran, posibleng naging biktima ng mga Fiend. Inihayag ni Sowell ang kanyang kakulangan sa kaalaman tungkol sa sitwasyon, binibigyang diin ang mailap na kalikasan ng Faceless Killer na hindi nahuhuli ng mga alchemiste sa prefecture. Pinag-isipan ni Xiaobing ang misteryo sa paligid ng Faceless Killer. Iniisip kung buhay pa ito o naglaho na sa mga anino.
Inilahad ni Xiaobing na bukod kay Young Master Wu, wala nang ibang naghahanap ng paghihiganti sa Faceless Killer, na lalo pang nagpagising sa kanyang kuryusidad, nagsagawa siya ng pagsisiyasat para sa karagdagang detalye. Inamin ni Sowol ang mataas na halaga ng impormasyong nabili niya, na ipinapahiwatig na hindi lang nagbebenta ng impormasyon ang Baozin Sect kundi nakukuha rin ito sa pamamagitan ng mga transaksyon. Ipinahayag ni Xiaobing na minamaliit ni Sowol ang Baozin Sect, at binanggit na mababa lang ang presyo ng impormasyon tungkol sa Faceless Killer. Sa simula, hindi interesado si Xiaobing sa bagay na ito, ngunit ang pagdating ng bagong alkemistang nagtataglay ng Law of Spirit Energy ang nagtulak sa kanyang tulungan si Sowol, nakaramdam ng galit si Sowol sa hindi inaasahang kabaitan ni Xiaobing. Ipinahayag ni Xiaobing na nagbago na ang sitwasyon, at kung si Sowol nga ang pumatay sa Faceless Killer, igagawad niya ang nararapat na kapalit upang magkaroon ng palitan ng impormasyon. Nagmungkahi si Xiaobing ng kasunduan, kung saan kung ibibigay ni Sowol ang mga detalye tungkol sa Faceless Killer, sasagutin niya ang isa sa mga tanong ni Sowol bilang kapalit, isang kapwa-benepisyong ayos. Pinag-isipan ni Sowol ang mga posibleng kalalabasan ng pagsisiwalat ng katotohanan kay Xiaobing, napagtanto niyang maaari itong pagkakitaan ni Xiaobing sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga impormasyon kapalit ng mas maraming Spirit Stones, nag-alinlangan siya at nagpasya laban sa pagsisiwalat ng mga detalye. Napansin ni Xiaobing ang pag-aalinlangan ni Sowol, at pinalakas ang loob niyang panatilihing lihim ang pagkakakilanlan ng pumatay sa Faceless Killer. Hiniling niya kay Sowol na kumpirmahin lamang kung patay na ba ang Faceless Killer o hindi. Nag-aatubili, ibinunyag ni Sowol na ang Faceless Killer ay talagang patay na. Isiniwalat na ang kanyang bangkay ay inilibing sa isang maliit na burol na matatagpuan sa itaas ng hilagang mga palayan sa Huijing. Namangha si Xiaobing sa matalinong revelasyon ni Sowol tungkol sa Faceless Killer, at inalok siya ng pagkakataon na magtanong tungkol sa anumang impormasyong nais niya. Inamin ni Sowol na hindi niya mabasa ang intensyon ni Xiaobing, ngunit napagtanto niya na wala siyang mawawala sa palitan ng impormasyon, kaya't hiniling ni Sowol na malaman kung paano maglakbay patungo sa Yonnam Nation. Nagulat si Xiaobing sa tanong ni Sowol tungkol sa Yonnam Nation, at sinabi niya na wala siyang kaalaman tungkol sa ganoong bansa. Ipinaliwanag niya na sa kabila ng kanyang magandang alaala, hindi pa niya narinig ang Yonnam Nation, ni nakatagpo ng anumang sanggunian tungkol dito sa mga aklat o tala. Nagpahayag si Sowol ng pagkabigo sa kawalan ng kaalaman ni Xiaobing, na kahit ang isang may-ari ng isang kilalang intelligence association ay walang kaalaman tungkol sa ganoong lugar. Pinagkatiwalaan ni Xiaobing si Sowol na hindi siya tinutokso nito, batay sa kanyang tapat na mga ekspresyon, at ipinangako na iimbestigahan niya ang Yonnam Nation kahit pamangailangan ito ng pagpapadala ng tao sa General Assembly, at humingi ng kaunting oras upang makakalap ng impormasyon. Sinabi ni Sowol na ang mataas na posisyon ni Xiaobing sa Intelligence Association ay marahil ay isang malaking dagok sa kanyang dangal na walang kaalaman tungkol sa nasabing bansa. Ipinaliwanag ni Sowol kay Xiaobing na ang Yonnam Nation ay isang malayong lupain na nangangailangan ng paggamit ng isang teleportation portal, kaya't nauunawaan na hindi pa ito naririnig ni Xiaobing noon. Nang muling sinuri ni Sowol ang kanyang paliwanag, naisip niya kung siya ba ay naging masyadong prangka sa kanyang tugon, isinaalang-alang ang posisyon at kadalubhasaan ni Xiaobing sa larangan ng katalinuhan. Napansin ni Xiaobing ang mga abalang alchemist sa Huijing, at tinanong kung balak din bang pumasok ni Sowol sa rift. Kumpirmado sinagot ni Sowol ang kanyang intensyon na makibahagi sa rift. Nang tanungin kung ang sekta ay sasama sa ekspedisyon, ipinaliwanag ni Xiaobing na ang kanilang grupo ay pangunahing nakikipagpalitan ng impormasyon, at hindi direktang nagpapadala ng mga tao sa rift. Tinanong ni Sowol ang pananaw ni Xiaobing tungkol sa rift. Sinabi ni Xiaobing na hindi pa niya nasasagot ang naunang tanong ni Sowol, at inalok siyang magbahagi ng ilang impormasyon tungkol sa rift bilang kapalit. Pagkatapos, lumabas na si Sowol, at magalang na humiling si Sowol sa matandang babae kung maaari siyang magpahinga saglit sa lugar upang mag-enjoy ng sariwang hangin bago umalis. Humingi ng paumanhin ang matandang babae ngunit sinabi niya na hindi maaaring magtagal si Sowol, umaasa na maiintindihan nito ni Sowol, tinanggap naman ni Sowol ang kahilingan nito. Iniisip-isip ni Sowol ang pananaw ni Xiaobing, at kinilala ang bisa ng kanyang mga alalahanin, gayunpaman, napansin din ni Sowol ang mahiwaga at komplikadong kalikasan ng kapaligiran sa paligid niya. Habang iniisip ni Sowol ang kanyang susunod na hakbang, napansin niyang pinagmamasdan siya ni Bekran mula sa likod ng isang puno,
at nang makita siya ni Bekran magalang itong yumuko, at mabilis din itong nagtago. Sa pamilihan, ipinakita ni Sowol ang Eternal Youth Dan Peel, ipinaliwanag niya na bagamat hindi nito binabalik ang pisikal na pagtanda, nakakatulong ito sa pagpapanatili ng kabataang hitsura, at pinipigilan ang mga epekto ng pagtanda sa paglipas ng panahon. Ipinahayag ni Sowol ang kahalagahan ng pagtuklas sa pagkakakilanlan ng Treasure Jade bago simulan ang kanyang paglalakbay sa Rift. Pinaliwanag pa ni Sowol na ang Eternal Youth Dan Peel ay bunga ng libong taon ng dedikasyon at pagsisikap, binibigyang diin ang kanyang pambihira sa pagbanggit na isa lamang sa mga pills na ito ang makukuha. Ipinahayag ng isang babae sa karamihan ang kanyang kasab-ikan, sinabing bibilhin niya ang Eternal Youth Dan Peel kahit anuman ang halaga. Kahit pagastusin ang lahat ng kanyang kayamanan, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pag-verify ng tunay na bisa ng peel bago bumili, itinatampok ang kahalagahan ng pagtiyak na ito ay tunay na Eternal Youth Dan Peel. Sumang-ayon ang isang lalaki sa pahayag ng babae, ipinahayag ang kanyang kahandaang gastusin ang kanyang yaman para sa Eternal Youth Dan Peel. Gayunpaman, inihayag niya ang kanyang pagdududa sa biglang paglabas ng isang napakabihirang item, nahihirapang maniwala sa pagiging tunay nito nang walang tamang pag-verify. Pumasok ang isang matandang lalaki, nagmumungkahi na ang mga tagapag-organisa ay susuriin ang bisa ng peel upang tugunan ang mga pagdududa ng mga tagapakinig, iminungkahi niyang ipagpatuloy na ang susunod na auction pansamantala, ipinapahiwatig ang paghinto sa kasalukuyang talakayan tungkol sa Eternal Youth Dan Peel upang bigyang daan ang proseso ng pag-verify bago magpatuloy. Mabilis ang takbo ng isip ni Sowol habang iniisip niya ang layunin ng lalaki sa Eternal Youth Dan Peel sa gitna ng nagaganap na kalakalan. Natapos ang subasta sa matagumpay na alok ng 4 na pinakamataas na uri ng Spirit Stones para sa peel, inihayag ng nanalo sa subasta ang desisyon nilang ipagpalit ang peel sa isang Dharma tool, pinagtibay ang transaksyon at nagpasalamat sa mga nakilahok sa kalakalan.